DZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sabado na naman muli. Magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. How are you people? Kamusta na po kayong lahat? Nawa, dalangin ko na nasa mabuti tayong kalagayan lahat at stress-free kahit ano pang nangyayari sa ating kapaligiran. Dapat hindi tayo nai-stress. Always think about ourselves. Isipin natin ang ating sarili. Ano po? Kasi ang stress, nakakapagdulot yan ng diabetes, no? Nagiging ang isang taong sobrang stress, nagkakaroon ng type 2 diabetes. Kaya ingat-ingat lang po tayo, no? Maalinsangan pa rin ang panahon, umuulan, tapos maalinsangan. Nako, talaga naman nagkakasakit talaga tayo. Kasi nga yung init, tapos bigla mababasa ng ulan, tapos matutuyuan ng pawis, ayun, mauuwi sa pneumonia. Yung iba naman, dahil sa sobrang init, nagkakaroon ng heat stroke, dahilan para atakihin o maging sanhi ng kamatayan. Kaya dapat po, doble ingat tayo. At tayo po ay nasa third quarter of the year. Nagbalik eskwela na rin ang mga bata. Pero paalala po sa ating mga magulang ha, tag-init at tag-ulan. Dapat yung mga anak natin, pinadadalhan natin ng payong para pangontra sa init o kaya raincoat para naman sa ulan. Padalhan din natin ang mga bata ng bimpo at saka yung pamalit na damit, no? At higit sa lahat, pamaypay. Kailangan handa ang ating mga anak kasi mahirap talagang magkasakit. At ngayong Agosto po, marami sa ating mga kababayan na nagsasabi ng dalawang salita ng may kaunting pag-iingat. Una po yung Ghost Month. The start of Ghost Month is on August 13, 2026.
Ito po yung When the Gates of the Underworld Opens. The end of Ghost Month is 11th of September 2026. When the Gates of Underworld Close and the Spirits Return. Ibig sabihin ho, yung sa underworld, no, yung nagbubukas po yan kapag pagdating ng August 13. At nagsasara naman po at bumabalik na yung mga espiritu sa underworld ng September 11. Para po sa mga hindi pamilyar, ito po yung tradisyon na nagmula sa kulturang Tsino at malalim na po itong bahagi ng ating lipunan dahil sa mahabang kasaysayan ng pagsasama ng Pilipino at ng mga Tsino sa ating bansa. Sa panahong ito, maraming iniiwasan ng malalaking desisyon. Hindi nagbubukas ng negosyo, hindi nagpapakasal, hindi bumibili ng bahay o kaya ng sasakyan, hindi nagpapagawa ng mga building at kung ano-ano pa. Ngayong hapon po, hindi ko layunin na sabihin sa inyo kung anong dapat ninyong gawin o paniwalaan. Iginagalang ko po ang tradisyon at iginagalan ko rin po ang bawat pamilyang may sariling paraan ng pag-iingat. Ngunit may tanong po akong nais na ibahagi. Ito ay ang tanong na lamang na hindi lang tungkol sa Agosto. Ito ay tanong tungkol sa ating buong buhay. Ano po ba ang pagkakaiba ng pag-iingat at pagkakabihag? May sandali po o may mga sandali po sa buhay natin kung saan tama lang na maghintay tayo. Ang pasensya ay isang virtue o virtud. Ang pag-iingat ay karunungan. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat sunggaban agad. Mga sandali rin po at ito ang nais kong maituro ngayon. Kung saan ang paghihintay natin ay hindi na talaga tungkol sa panahon, kundi tungkol sa takot na hindi natin maamin sa ating sarili. Minsan po, mas madaling sabihin na hindi pa tamang panahon kaysa aminin na natatakot tayong mabigo. At yan po ang gusto kong pag-usapan natin ngayong hapon na to. At yan po ang pagsa ng mga liham natin. Hindi ang multo sa labas, kundi ang mga takot na dala natin sa ating kalooban. Siya, simulan na po natin ang pagbasa sa ating first letter of today. Dear Ate Raquel, Arnel po ang aking pangalan. I'm 40 years old. Taga Batangas City po ako. 14 na taon po akong nagtrabaho sa isang hardware store bilang stock clerk. Tapos naging supervisor po ako. Sa loob po ng mga taong yun, nag-ipon po ako. Paunti-unti, mula sa sweldo, mula sa overtime, mula sa sideline kong pagkakarpintero tuwing linggo. Ang pangarap ko po ay simple lamang. Magkaroon ng sarili kong maliit na hardware store sa aming barangay. Wala pong ganun kasi din sa lugar namin. Kailangan pang pumunta sa bayan ang mga kapitbahay namin para lang bumili ng pako o kaya pintura. Malapit naman pong matupad na ang pangarap ko, Ate Raquel, na magkaroon ng sariling negosyo. Kaya naman po kinausap ko ang aking asawa. Ang sabi ko, mahal, marami-rami na rin akong naipon para sa negosyo kong gustong buksan. Tusugot naman po ang asawa ko. Sabi niya sa akin, ay naku mahal, hindi masamang mangarap. At saka, nakita ko naman ang pagsisikap mo na matupad ang gusto mo. At syempre, kasama mo ako sa magandang balak mo. Lagi kami nakaalalay sa iyo. Noong pong Hunyo pa, may nabakante pong spasyo sa tapat mismo ng palengke namin. Perfect po ang lugar na yon. At kausap ko na po ang may-ari. Ang sabi niya sa akin, kailangan ko daw magdesisyon bago pa matapos ang Agosto dahil may iba pang interesadong kumuha dun sa spasyo na yon. Kaya naman, sinabi ko kaagad sa pamilya ko ang tungkol sa balak ko. At
At ang sabi naman ng biyanan ko, huwag daw muna akong kumuha dahil ghost month po ang Agosto. Masamang magbukas ng negosyo, kaya maghintay na lamang po ako ng hanggang Setyembre. At yun naman po ay sinang-ayunan din ng asawa ko at pati po ang nanay ko sumang-ayon din. Ate Raquel, ito po ang gusto kong ipagtapat sa inyo dahil sa inyo lang naman po ako makapagsasabing ng ganito dahil alam kong hindi niyo po ako huhusgahan. Sumang-ayon po ako sa kanila. Agad-agad. Napakabilis po ng pagsang-ayon ko sa kanila. At ng gabing yun, habang nakahiga po ako at hindi makatulog, may naisip po ako na hindi ko magawang itanggi mula noon. Naramdaman ko pong gumaan ang dibdib ko. Ate, hindi po ako naging malungkot sa naipagpaliban ng aking kapasyan. Ang totoo po, naging maluwag po ako. At doon ko po naintindihan, hindi po ako naniniwala ng ganong kalalim sa ghost month. Ang totoo po, Ate Raquel, natatakot po ako. 14 years po akong nangarap. At ngayong nasa harap ko na, ate, natatakot akong subukan. Kasi habang pangarap pa lamang po ito, hindi pa ito pwedeng mabigo. Pero kapag binuksan ko na po ito, hindi na uubra. Wala na po akong masisisi, kundi ang sarili ko. Ang ghost month po pala ang magandang dahilan. Iyon po ang matinong paraan para hindi ko po aminin na naduduwag po ako. 6 na linggo na lamang po at mawawala na ang spasyo o ang space na kukunin ko sana. Dahil makukuha na ito ng iba. Ate Raquel, sabihin niyo po, kaduwagan po ba ang ginawa ko? Please advise me. Naku ha. Magalang po, Arnel de Maculangan ng Batangas City. Naku Arnel, balikan ka namin makalipas ang ilang commercials ha. We'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Kia ora. I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt. I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School sa Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarit. Umabot na sa 4, tatlo yung mga balagita at isang binata, konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Arnel, ako, ang sulat mo ay isa sa mga pinakatapat na sulat na natanggap ko sa mahabang panahon. Very honest tong sulat mo. At nais kong pahalagahan yun bagong lahat. Sapagkat karamihan sa atin na hindi kailangang umabot sa puntong yun. Karamihan sa atin na nanatiling may magandang dahilan hanggang sa dulo at hindi na tinatanong kung ano ang nasa likod nito. Nakita mo ang sarili mo ng malinaw. Yan ay hindi karaniwan. At yan ay tapang na kahit hindi pa yan ang tapang na kailangan mo sa sarili mo. Ngayon, hayaan mong maging malinaw ako sa isang bagay dahil ayokong mali ang pagkakaintindi mo nito. Hindi ko sinasabi na baliwalain mo ang paniniwala ng iyong pamilya. Ang paggalang sa tradisyon ng ating mga magulang at biyanan ay may mahalaga. At hindi ito mababawasan. Ngunit ikaw mismo ang nagsabi, hindi tradisyon ang pumipigil sa iyo, ikaw ang pumipigil sa sarili mo. At ginamit mo lang ang tradisyon bilang pagtakip. Iyan ang medyo may panganib. Hindi ang paniniwala, kundi ang paggamit natin ng paniniwala para hindi natin harapin ang ating sarili. Kaya ito lang ang tanong ko sa iyo, Arnel. Makinig ka ha at sana sagutin mo ito ng tapat kahit na sa sarili mo lamang. Kung September na
at nasa harap mo na ang parehong pagkakataon, bubuksan mo pa rin ba ang iyong business? Kung ang sagot mo ay oo, kung gayon, maghintay ka ng may kapayapaan. Ibig sabihin, have time. No? Magplano ka habang naghihintay ka. Ihanda mo ang lahat para pagdating ng September, nakahanda ka na. Wala namang masama roon eh. Pero kung ang sagot mo ay may bago na namang dahilan pagdating ng September, kung gayon, hindi po Agosto ang problema. At hindi rin po matatapos sa September. Arnel, 14 years kang nag-ipon dito at hindi yung maliit. Ang taong nag-iipon ng 14 na taon ay hindi duwag. Siya ay taong matyaga na ngayon lang natatakot dahil ngayon lang totoo ang bagay na matagal niya nang pinapangarap. Normal na matakot ka. Talaga naman halos lahat ng mga nag-uumpisa sa negosyo, talagang may takot. Pero lahat nagdadaan doon. At isa pang bagay, kausapin mong yung asawa, hindi tungkol sa ghost month. Tungkol sa takot mo, sa pangamba mo, sa pag-aalala mo. Kasi baka pa magulat ka eh. Baka pa katulad mo rin siya, baka natatakot din at naghihintay lang din ng magandang dahilan. Kapag napag-usapan ninyo ang tunay na usapin, saka pa lamang kayo makakagawa ng tunay na desisyon. Isa pa, kung desidido ka na talaga, kausapin mo yung may-ari ng bakanteng espasyo o space na gusto mong upahan. Pwede ka namang magbigay ng earnest money o paunang bayad at sa September ka na magbukas ng isang hardware. Marami akong kakilala talaga na naghihintay na matapos ang ghost month. Hindi sa dahil naniniwala sila, pero wala naman kasing mawawala kung yun ang gagawin nila. Mag-start ka after ghost month. At kausapin mo ang may-ari ng space. Okay? Sana naliwanagan ka sa aking mga pinayo sa'yo. At don't worry, pagdarasal ka namin, Arnel. Thank you very much sa iyong pagsulat. So ngayon, greetings naman po tayo. Unang-una sa ating mga kaibigan na laging nanonood sa atin, sina Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumage Alarcon, Dionisio F.S.R., Saturnino Laoay Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, James Anthony Nil, Lulu Harabis Tapleras, Edilberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Durin, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Wilma Kenzie Olalia, Nora Villapando, Redempsor Escobel, Angel Loredaha, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Alam niyo ba kung saan nagmula ang tinatawag na salitang Ghost Month? Ito po ay nagmula sa tradisyong Chino, partikular sa ika-7 buwan ng lunar calendar. Sa paniniwalang ito, sa buwang yon ay bumubukas ang tarangkahan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga yumao at bumibisita ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit narito ang bahaging madalas nakakalimutan. Ang tradisyong ito ay hindi lamang tungkol sa takot. Sa orihinal na anyo nito, ang buwang ito ay panahon ng pag-aalay para sa mga yumaong ninuno. Naghahanda ng pagkain, nagsisindi ng insenso, ginugunita ang mga namayapa, lalo na sa yung mga nakakalimutan na, ang mga walang naiwang pamilya na nag-aalala sa kanila. Ibig sabihin po, sa puso ng tradisyong ito ay hindi takot sa multo, kundi paggunita sa isang patay. Isang paraan ng pagsasabing hindi namin kayo nakakalimutan o nakalilimutan. At kung iisipin po natin, hindi ba't may katulad tayong tradisyon, di ba? Ang ating undas o ang ating Todos los Santos, ang paglilinis natin sa puntod, ang pagdadala ng bulaklak at pagsisindi ng kandila, ang pananatili sa sementeryo magdamag
kasama ang buong angkan. Magkaiba nga lang ang anyo, ngunit iisa ang puso. Ang pananatili ng pagmamahal kahit lumipas na ang buhay. Kaya kung magpapaalala man po sa atin ng buwan ito ng kahit ano po, sana po ay hindi takot ang matutunan natin dito. Sana po ito ang na may mahal tayong nasa kabilang buhay na at karapat dapat silang alalahanin. Hindi lang minsan sa isang taon kundi tuwing nararapat. Magbabalik po ang Dear Ate Raquel pagkalipas ng ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng Misteryo, ngayon pong Sabado, ano po? Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa... Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Domingo Cariaga ng Vegan Ilocos Sur. Ang sabi niya, ang takot ay laging may magandang dahilan. Kaya nga siya mahirap makilala. Kasi di ba dahil natatakot tayo, nahihirapan ng iba na makilala tayo kasi nga meron tayong self-preservation. Natatakot tayong sa iba yung totoong damdamin natin. Ang takot ay laging may magandang dahilan. Kaya nga siya mahirap makilala. Ang pagkain pangkaisipang ito ay padala ni Domingo Cariaga ng Vegan Ilocos Sur. Ngayon po nais kong batiin ang ating mga kaibigan. Unang-una na mag-asawang Donnie and Cecilia Pastrana. Nagtatanong sila bakit lagi ko daw binabati itong mag-asawang ito. Kasi lagi po silang nanonood sa atin. Lagi silang nakikinig kahit na nasa sasakyan sila o kahit sa YouTube na rin nakikinig po sila. At minsan dito sa FB nanonood din sila. Kaya maraming salamat sa inyong mag-asawa sa walang sawa ninyong pagsubaybay dito sa atin sa Dear Ate Rachel. At syempre, si Gemma Franco at ang kanyang asawa na si Mitch Smith. Alam niyo, Amerikano po itong asawa niya pero napakagaling kumanta ng Tagalog. Sana ay marinig niyo one of these days na kumanta itong asawa niya na akala mo Pinoy pero Amerikano. Napakagaling kumanta ng Tagalog. Anyway, hello din sa aking mga kaibigan, si Miss Florence Aguilar and of course si Ate Tessie Lagman. Hello Ate Tess, I miss you so much. At of course, si Irene Celebre na yun, in love pa rin hanggang ngayon kay Artie Perez de Tagle. Hello din kay Arlene Sago ng Tokyo, Japan at sa kanyang butihing ina na si Lucy Sago na nasa Navota City. Nawa hindi naman kayo binabaha dyan, Ohayo gozaimasu. And of course, happy listening din kay Tina Salcedo at kay Eva Vivar na parehong taga Bacoor City. Maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. At espesyal na pagbati po sa lahat ng nagsisimula ng bagong negosyo, bagong trabaho o bagong yugto ngayong buwan. Ano pa man ang sabi ng kalendaryo, naway gabayan kayo ng mahal na Panginoong Diyos. Magbasa na po tayo ng ating second letter of today. Dear Ate Raquel, Perla po ang pangalan ko, 57 years old, taga Pampanga po.
8 buwan na pong pumanaw ang aking asawa na si Rading. 40 taon po kaming kasal, or 40 years po kaming kasal. Biglaan po ang pagkawala niya, atake sa puso. Habang natutulog po siya, hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon para makapagpaalam sa aking asawa. Ate, may gusto po akong itanong at matagal ko na pong gustong itanong pero natatakot po akong isipin ng mga tao na nababaliw ako. Mula po kasi nung pumanaw siya, may mga sandali po na nararamdaman ko ang presensya niya. Hindi po multo, hindi po ganoon. Wala pong nakikita ang mga mata ko. Pero tuwing madaling araw po, tuwing 4:00 ng madaling araw, ang oras na dati niyang ginigising ang sarili para magtimpla ng kape, may amoy pong kape sa aming kusina. Wala pong nagtitimpla. Mag-isa lang po ako sa bahay, Ate Raquel. At minsan po, kapag naglalaba ako sa likod bahay, naririnig ko po ang paraan ng pag-ubo niya. Yung particular na pag-ubo niya na nakilala ko sa loob ng 40 years na aming pagsasama. Sinabi ko po ito sa aking anak na babae. Nag-alala po yung anak ko. Sinabi niya baka raw ghost month, kaya naman ganoon at dapat daw po akong magpabindisyon ng bahay. Kaya ang ginawa po niya, nagdala po siya ng pare noong nakaraang linggo at pinabindisyonan nga po yung buong bahay namin. Ate Raquel, hindi ko naman po sinasabi sa kanila yung totoo. Ito po ang katotohanan, Ate Raquel. Hindi naman po ako natatakot. Hindi po ako kailanman natatakot. Actually, nagiging maligaya pa nga po ako eh. At yun po ang ikinahihiya ko. Dahil pakiramdam ko po, mali ito. Pakiramdam ko po, dapat hinahayaan ko na siyang umalis o hinayaan ko na siyang umalis. Pero ang totoo, tuwing umaga po, gising po ako na 4:00. Naghihintay na maamoy ko ang amoy ng kape na kanyang tinitimpla. At kapag wala po, buong araw akong malungkot. Tanong ko nga, Ate Raquel, kabaliwan ba yun? Nababaliw po ba ako? At kasalanan po ba na ayaw kong tumigil yun? Pagsabihan niyo naman po ako kung anong tama. Gumagalang Perla Sandoval ng Pampanga. Balikan ka namin na makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay po. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Kung
good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong lugdo para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RH-TV. Samahan sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ay naku Perla, ang una, ang pinakamahalagang bagay na sasabihin ko sa iyo ngayong hapon, hindi ito kabaliwan. Ang nararanasan mo ay napakakaraniwan lamang sa mga taong nawalan ng kabiyak. Napakakaraniwan. Dahil kaya may pangalan na ito sa mga pag-aaral tungkol sa pagluluksa eh. Maraming balo o byudo ang nakararamdam ng presensya ng kanilang asawa. Amoy, tunog, pakiramdam na may nakaupo sa tabi nila. Aba hindi ito palatandaan ng sakit sa pag-iisip. Ito ay palatandaan ng 40 years din yung pagsasama. Alam mo, meron akong kukwento sa iyo. Pinsan ko lang. 3 years ago nang namatay yung asawa niya. So, kagabi kausap ko siya sa telepono. Sabi niya sa akin, alam mo ba kanya,
Pinagpatayan na naman ako ng TV. Wala namang nanonood, kundi ako lang. Bigla na lang namatay yung TV. Tapos, biglang nag-flash sa banyo. Sabi niya, ako lang mag-isa. Kaya kinakausap ko na, huwag mo naman akong takutin. Alam kong nandiyan ka, huwag ka lang manakot. Sabi ko sa kanya, alam mo, namimiss ka lang niya. Yung ganun sa kanya. Kaya, sabi niya, hindi ko malaman kung matatakot ako. Kasi nasanay na ako kanya na, yun, bigla na lang yung papatayin yung TV, bigla na, hindi niya raw is yung, may nagpa-flash sa banyo. Sabi ko, baka naman nagluluko lang yung mo, kaya ganun. Sabi niya, ewan ko ba, natatakot ako, kaya ganun. Anyway, mabalik tayo sa iyo, Perla. Basta ang isipin mo, 40 years kang gumising sa amoy ng kape. At 40 taon mong naririnig ang kanyang pag-ubo sa likod bahay. Hindi po yung basta alaala. Yun po ang nakaukit sa iyong pandama, sa iyong damdamin, yung mga nararamdaman mo, nakaukit na yan kasing lalim ng iyong sariling pangalan. Kaya kapag tahimik ang umaga at nag-iisa ka, hinahanap mo yung isip na ang bagay na 40 years nitong inaasahan. Hindi po yun pagkabaliw. Yun po ay pagmamahal na hindi natututong huminto. Ngayon, tungkol sa tanong mo kung kasalanan ba ito, of course not! Hindi ito kasalanan, Perla. Hindi kasalanan ng magmahal sa taong wala na. Wala pong pupuntahan o pamuntunan na nagsasabing may takdang araw ang pagluluksa at pagkatapos noon ay dapat ka nang tumigil. Hindi ganong gumagana ang puso. At sa palagay ko, hindi rin ganon nilikha ng Diyos ang mga puso natin. Ang tanong ay hindi kung dapat mo bang pigilin ang iyong pagmamahal. Ang tanong ay ito: ang paghihintay mo ba sa tuwing 4:00 na ng hapon ay nagbibigay sa iyo ng kaginawaan? O pinipigilan ka nitong mabuhay sa natitirang oras mo pa sa mundong ito? Kasi sinabi mo sa iyong sulat na kapag walang amoy ng kape, buong araw malungkot ka. Iyon ang bahaging pakinggan natin ng mabuti. Hindi ang amoy ng kape, kundi ang buong araw na nawawala sa iyo kapag hindi mo naaamoy yung amoy ng kape. Sana, Perla, may kausapin ka. Hindi para pagalitan ka o para pilitin kang kalimutan si Rading. Kailangan ay huwag mong kalimutan si Rading. Hindi mo dapat kalimutan yan kasi naging bahagi siya ng buhay mo. Kundi para may kasama kang magdala ng bigat ng 8 buwang ito. Maaaring isang pare na pagkakatiwalaan mo o kaya isang grupo ng mga balo na katulad mo sa inyong parokya o isang counselor kung may makakayanan. At isa pa, sabihin mo sa iyong anak ang katotohanan. Sabihin mo sa kanya na hindi ka takot. Sabihin mo na ang nararamdaman mo ay pananabik, hindi pangamba. Baka po nag-aalala siya sa maling bagay at ang tunay na kailangan mo ay hindi bendisyon sa bahay, kundi kasama sa umaga. Ang 40 years ninyo ni Rading ay biyaya. It's a blessing. At ang pananatili ng kanyang alaala sa iyong pandama ay hindi isang sumpa. Ito ay patunay lamang kung gaano siya kalalim na naging bahagi ng iyong buhay. Andito lang kami para sa iyo, Perla. Maraming salamat sa iyong tiwala. Magandang hapon sa iyo. Ngayon po, samahan po ninyo ako. Magdasal po tayo sa araw na ito. Mahal na Panginoon, sa buong ito na maraming nagtatanong tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, hinihiling po namin ang isang bagay na simple, ang kapayapaan ng loob. Lord, alisin po ninyo sa amin ang takot na walang batayan at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makilala kung kailan kami nag-iingat at kung kailan kami nagtatago.
Panginoon, alalahanin po ninyo ang lahat ng nagluluksa ngayon, ang mga balo at mga biyudo, ang mga magulang na nawalan ng anak, ang mga anak na nawalan ng magulang. Yakapin po ninyo sila sa mga umagang mahirap gisingin. At sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay na yumaon na, naway makapiling po ninyo kayo sa inyong kaharian at naway hindi po kami tumigil sa pag-aalala sa kanila ng may pasasalamat. Lord, heal our land. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo ang mga namumuno sa aming bansa, lalo na sa mga patakarang tumutulong sa mga naghihikahos at sa mga mamamayang Pilipino. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Taus-pusong pasasalamat at papuri ang sumayo mahal na Panginoong Diyos. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hala, tapos na ang isang oras natin. Salamat po ng marami sa pagsama ninyo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway nakapagbigay aral ang mga liham na binasa natin sa araw na ito. At kung meron po kayong karanasan na gusto isalaysay sa amin, ipadala nyo lamang po dito sa dearaterraquel@gmail.com. Samahan po ninyo ako sa susunod na Sabado. And of course, nais ko pong pasalamatan ang mga kasama natin dito sa DZRH, ang laging handang tumulong at laging nakagabay sa atin, si Eric Lucero at ang kanyang anak na si Andre Lucero. And of course, sa RH TV naman, sa RH Radio, ang ating mga technicians na sina Melvin Donato, Ray Taladro, and of course, si Het Del Moro. At sa RH TV naman, sina Arnel Tatel, EJ Ayalde, Mark Quebral at Aljon Besumbre. Ako po ang inyong kaibigan, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa pagsama ninyo sa akin sa loob ng isang oras dito sa ating programa. Nawa po, maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good blessing, such a good feeling being a blessing to others. Hangad ko po ang kapayapaan ng puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa mga plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. Na isang kaibigan. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School sa Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarin. Maabot na sa 4, 3 yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi.
can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Mga balitang gigising sa inyong